So, hello guys! Magandang araw sa inyong lahat and welcome sa aming first episode ng Spoiler Alert! Alert! So, ako po si Gama. Po si Harry. Yun, and ito bagong segment natin. Kasi, Bukod dun sa luto segment natin, tawag dun sa food tutorial. Panoorin nyo rin yan. Ito, to spoil. at ang ating first episode ay bagay na bagay sa atin dahil ang ating i-review ay ang WandaVision. Yan. So, itong WandaVision ay karugtong ng mga Marvel movies. Yung 23 Marvel movies after ng Infinity War. Yes. And sa mga nagtatanong, sa Disney Plus po siya napapanood. Unfortunately, Walang Disney walang Disney Plus dito sa Pilipinas. Kaya Pero nagawa natin ang paraan. nagawa namin ng paraan. So, medyo spoiler talaga to kasi wala pa talaga masyadong nakakapanood nito sa Kukwento namin sa inyo Pilipinas. ng mga nangyari. Ah. Yeah. So, kung ayaw nyo ma-spoil, huwag nyo kayo manood nito. Pero kung gusto nyong ma-spoil, panood kayo nito. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, youtube.com/fpsmediaph. Meron din kaming Facebook, facebook.com/fpsmedia.ph. Meron din tayong Twitch, twitch.tv/fpsmediaph, and website, fpsmedia.ph. So, simulan natin ang pag-review / pag-i-spoil sa mga manonood natin. So, let's go. Ito, first episode pa lang kami. Actually, napanood na namin hindi siya reaction video, pero papakita namin sa screen yung mga ibang mga eksenang nangyayari. i-refresh lang namin. So, Okay. Etong na to, kung hindi ka nakapanood ng mga previous Marvel movies, hindi mo siya maintindihan masyado. So, ako hindi naman ako masyadong fan ng Marvel. Pero lahat napapanood ko. May mga paborito ko na pinapanood sa Marvel na series na na universe, pero hindi lahat. So itong first episode, kung mapapansin nyo, parang bakit naging black and white tapos parang hindi na siya naging widescreen? Yes, No? yes. Parang parang bumalik tayo ng 50s. 50s, 60s ganon. Yan. Tapos ang ine-emulate dito ay yung yung mga 50s na sitcom sa US, yung I Love Lucy, kasi sa Channel 11 nung QTV pa yun. Pinapalabas din yung mga Bewitched, I Love Lucy, tsaka sa Channel 5 yung mga Batman na 1960s na ganyan. So kahit paano, alam ko kung ano yung pinaportray nila dito, ano yung pinapatamaan nila. Yung evolution ng TV. Yung mga sitcoms. Yan. So ito, I Love Lucy and I Dream of Jeannie. Yun yung makikita nating technology na ginagamit ito, yung mga jump cut, magic, mga ganyan. So sa mga hindi nakakapanood no na panoorin niyo na lang yung WandaVision, maiintindihan niyo kung ano yung na. Tapos mapapansin mo yung kulay niya, no? Talagang match na match doon sa kulay ng ng 1950s. Flat yung kulay, maliwanag lahat. Tsaka minimal editing nangyayari doon sa dito eh. Aside doon yung costume, hair, pati yung hair. Nila, yung language na ginagamit nila. Language, emotion, yung galaw. Yan. Lahat yan parang 50s, 60s. So ito may pinakilala ng isang bagong character, si Agnes. Yung kapitbahay na laging lalabas siya sa mga susunod na episode. Na medyo pinaghihinalaan namin na may something kay Agnes kasi siya medyo lagi kasi siya dati hindi naman siya ganun ka-importante supposed to be. And mamaya may mga makikita kayo na magiging mapapamilyar kayo kasi may mga characters diyan na pamilyar talaga. Nakita na sa mga ibang movies, ibang ng Marvel. Yan. Pero isa sa inaano ko dito sa WandaVision, paano nabalik si Vision? Patay na siya, di ba, sa Infinity War. Pero yung isang malaking question mark. Ito ba ay multiverse? Ito ba ay word lang natin or reality? Kasi yung powers ni Scarlet Witch reality warping powers Galing sa Reality Stone. Tama ba? Hindi. Nanggaling siya sa Mind Stone. Pero parang naka-link siya sa reality changing niya. Sa Mind Stone nanggaling yung kapangyarihan na yan. Kasi yun yung hawak niya ng scepter Pero sabihin na natin magkaka-connected yung yung mga Infinity Stone. So
Although, yung concept nito, yung concept niyan, parang mind din eh. Di ba? Kasi ito lahat, pwede mong isipin, siguro panaginip lang to, ni Wanda. Yung tandaan mo, dun sa Endgame, nag-grieve siya. Nag-usap sila ni Hawkeye, di ba? Kung nakikita nyo na parang 50s, 60s, hindi po sila time travel, Hindi po sila nag-time travel, nasa present pa rin po sila. Okay, ito yung mga kapitbahay nila na ng mga nandoon sa lugar na yan. So, yung language, yung jokes, yung setup ay reminisce nung mga sitcoms ng araw. Itong isang particular kay Vision dito sa character niya dito sa WandaVision, lagi niya kine-question yung mga bagay sa world na to. Ito, tinatanong niya kung ano yung ginagawa nila doon sa sa company. Parang ano yung pinaprocess nila ng data? Ano yung inaano nila? Nagbebenta ba sila? Hindi daw. Nagbabuy and sell ba sila? Hindi. Parang walang walang direction. Yung mga nangyayari sa diyan sa episode 1. Pero ginagawa siyang katatawanan. So, kung hindi ka observant, lalagpasan mo lang. Kasi isipin mo, part lang ng joke. So, dito, yung mga plot holes, yun yung nagbibigay sa'yo ng idea. Kasi di ba doon sa mga ibang Marvel films, ito may plot hole nito, ganyan. Parang, tip lang sa mga manonood ng Marvel films, kailangan tutok kayo. Kasi maraming lumalabas na Easter egg, mga ganon. Na lalo dito. Na mahalaga pala sa mga susunod na series, susunod na episode, susunod na movies, mga ganon. Or ang sitwasyon ngayon ni Vision dito sa episode 1 is dadalaw yung yung boss niya sa bahay nila. Tapos nakalimutan nilang dalawa ni Wanda. Kung ano yung anniversary ba, Kasi nakita nila sa kalendaryo, mayroong nakabilog. Puso. Naka-plot yung bilog na yun eh. Pero hindi nila alam kung bakit merong bilog na gano'n. Ano ba so, yung merong nagsasabi sa forums na si Wanda yung kumokontrol itong world na to. Meron naman sasabing may iba pang forces. So, dito, tingin ko, dito, parang may sabi kasi hindi niya alam eh. Pareho nilang di alam. Kaya nga eh. Yun nga nakakapagtaka dyan eh. Pareho silang walang idea kung ano yan. Isa pang maganda dito sa series na to yung mga commercial. Naisipin mo, walang importansya kasi commercial. Hindi siya commercial na tulad sa natin Part siya ng part siya ng series Part siya ng series. Part siya nung palabas pala. Pero diyan, meron siyang pinapahiwatig na usually nakakabit sa past ni Wanda. Katulad ng toaster. Naalala mo sa Age of Ultron, nagkikwento sila tungkol doon sa childhood nila na binagsakan sila ng bomba na hindi sumabog. Tapos naghihintay sila na pumutok. Na 3 feet away. Yung bomba na yun, Stark ang tatak nun. Kaya galit sila kay Tony Stark. Ngayon naman, may Stark toaster. Tapos parang nagbiblink na parang bomba. Sokovian. Anong bansa ba yung Hindi, yun yung bansang pinanggalingan ni Wanda, Sokovia. Yun yung pinalipad sa ere ni Ultron. Pero lang siya, fictional city o fictional na lugar sa MCU. Sa tingin mo kung hindi namatay si Pietro, malilink siya kay Vision? As in, boy on boy. Hindi, si Wanda. Kasi, reason din yun kaya, napalapit siya kay Vision, di ba? Pero sa comics kasi, nagkaroon talaga sila ng relationship ni Vision. So, yun, parang ito yung lang, parang tawag doon, fan service sa mga fans. Kasi sobrang ikli lang ng interaction nila sa After yung Civil War, Infinity War, tapos Endgame. Bagay, si Wanda rin ang pinaka-nagagandahan ako sa mga in fairness doon sa Endgame, halos kaya niyang talunin si si Thanos din, parang si Captain Marvel. So ayan, malapit na yung medyo nakakapag-hinalang part. Oo. Kasi isipin mo parang happy-happy lang, masaya lang, kengkoy, comedy. Pero mayroong mga disturbing na mga instances na medyo creepy ang dating, di ba? Dito sa eksena na to, nung kumakain na sila, dito lumalabas yung yung pagiging creepy. Na
inuusisa kung ano yung ano nila eh. Oo, Yung past nila, saan sila nakita, kaya sila nasal, ganyan. So, wala silang parehong masagot. Kung si Wanda yung talagang nagko-control ng world na yan, completely, bakit wala siyang maisagot? Tapos, tumitingin siya kay Vision din eh. o yeah, kontrolin niya yung dalawa na huwag itanong yun. Iwasan yun kasi pag ganyan, mas kahina-hinala. Nakatawa yan, tumingin ng si Wanda kay Mr. Hart. Tapos parang kay Darth Vader, force choke. Tapos pagtatawanan ng asawa. Stop it daw, stop it. Tapos mamaya, nakatingin na siya kay Wanda, tapos iba na yung ano yan. Tapos si Vision parang naghihintay ng permission mula sa kanya. Tapos gumalaw lang siya nung binigyan siya ng permit ng... Tumatagos din ba yung... Di ba katawan lang ni Vision yung tumatagos? Tsaka kung ano yung hawak niya. Sa comics ganun yung... Parang si Kitty Pryde. Pero yung concept na gumawa ng alternate reality, meron din sa comics na kung saan naman si Vision yung gumawa ng kanyang Android family. Kasi yun yung isa sa mga word dito sa episode na to. Ang daming pumalpak doon sa gabi, pero itong si bibigyan pa rin siya ng promotion, proud sa kanya, di ba? Sabi ng tata ko, bakit napunta din yung lobster? Sabi ng tata, kabila yung lumabas eh. Ang medyo nagulat na ako dito, walang after credit scenes. Kasi yun yung inaasahan ko eh. Dahil Marvel. Yan din. Yung, may Hexagon meaning yan. Oh. Tapos ito, naging widescreen na siya. Colored na. Tapos may nagmamonitor sa kanila. Tsaka yun yung logo ng sword. So, yan yung first episode ng WandaVision. And ikaw, anong masasabi mo sa first? So, yung first episode, medyo questionable pa talaga eh. Kasi, una, talagang parang wala silang idea eh. Kung saan sila napunta. Ano yung past nila? Pero tinutuloy pa rin nila yung story. Parang parang na-mind control din sila na na tuloy-tuloy yung story nila. Kahit wala talaga silang alam kung ano nangyayari. Lumabas sa dulo yung parang naging widescreen na tapos nasa TV sila. So, ano yung kasunod? Bakit may ganon? So, malalaman natin yan sa next episode po ng WandaVision. So, yan po ang ating first spoiler alert review para sa first episode ng WandaVision. And subaybayan niyo pa po yung mga susunod naming mga spoilers and reviews sa mga iba't iba pa ding mga programa katulad nitong WandaVision. Huwag niyo pong kalimutang i-like ang aming Facebook page, facebook.com/fpsmedia.ph. Meron din kaming YouTube channel, youtube.com/fpsmediaph. Meron din tayong Twitch, twitch.tv/fpsmediaph, and website www.fpsmedia.ph. So hanggang sa muli, next week ulit. Ang WandaVision ay lumalabas sa Disney Plus every Friday. So, Saturday lalabas Saturday, itong ating review. So, hanggang sa muli po, salamat and bye-bye. Bye-bye. Shout out.